sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito, mga expose ni Atty. Vic Rodriguez, nandito lahat, kung may libro kayong ganito, yun, mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. Kailangan nyo ipakala to, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung 3 assassins na to, that was first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pinaproject, tinatarget ka. Magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system even here sa Amerika. Di ba yung fourth case ko ay si Elizalde-Co. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, 2 lang may hawak ng budget ng bayan. Ang pera ng bayan si Tambalosos at si Zalde-Co. Nag-file yan ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, hinahunting nila yung bahay ko para i-serve yung summon. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan-ganyan. So, ginag-hire sila ng private investigator. So, I talked to my lawyer. Sabi ko ng ganon, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para i-serve yung summon. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zalde-Co, dahil si Zalde-Co ay proxy ni Lisa yan, na-serve nila yung 1, 2, 3. Okay, yung 3 summon kay Robles, yung 2 designer, through my lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal, nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, or dun sa kliyente mo. Sabi niya, legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Magkakaroon sila ng dyan. Ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi dinidisclose nila yung information ng kanilang kliyente. Pero ang sabi niya sa akin, pero pwede yan i-share ng lawyer kung gusto niya. Pero dapat, hindi nila i-share ang information mo kasi mapapahamak ka. Sabi ganon, alam nila na meron kang death threat at report mo na ngayon sa FBI, ganyan-ganyan, ganon-ganon. So ngayon, ang nakikita ako dito, nag-hire sila ng private investigator which is legal to serve the summon, pero mga palangga, kung gagamitin yung utak ko, may mga lawyers dito, available online yung mga kaso. At nakikita nila kung sino yung lawyer ko doon. I have 1, 2, 3 lawyers, 3 different law firms na nag-represent sa akin for those cases. O diba, social? Akala kasi ni Lisa Tanas, hindi ko kaya mag-hire ng lawyer. Yun ang akala niya. Kasi ang gusto nila doon, ma-default. Para panalo sila, default, walang pera si Marlica. Which wala naman talaga akong pera. Yan ang katotohanan. Kaso lang, hindi nila na-anticipate kung ano ang pinaghandaan ko at ano ang kaya kong gawin. Bakit totoo kinukwento? Kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts. Kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag,
Kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man. Wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Kung meron lang akong pera, bibili ako ng sinakyan ni Santo Papa, doon ko isasakay si Inday. Yung bulletproof, di ba, yun ang pangarap ko. Yung karwahe ni Santo Papa noong 1995, di ba, na pumunta dyan sa Pilipinas, ilalagay ko sa dyan, poprotektahan ninyo. Although, even last year, di ba, may mga pasari na si Inday, gusto nila akong gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Tinanggalan ng mga security details si Inday, di ba? Na-apekto. Kasi yan ang target ng mga bangag. Gurgurin si Inday. God forbid, sana Lord, wag mo itong pahintulutan. Ito for the heck of this, ano lang. Kung magurgur si Inday, imbestigahan. Gano'n na lang, for imbestigahan. Yung mga motherhood statement, di ba, uy, kami nalulungkot, burado na. Hindi na natin maibabalik yung buhay niya. It's the same thing pag namatay ako. Pag nagurgur nila ako, malulungkot lang kayo. Nagtagumpay sila, Marlica, I miss you, die, ganito, ganyan. Then, that's the end of my life. That's the end of my story. Pero hindi natin iaalaw na gugurgurin tayo. Kaya nga, alam ko ang ginagawa nila na pag hinahunting nila ako, nahihirapan sila na huntingin ako dito sa Amerika. Pero kaya nila akong huntingin. Kasi may mga mercenary yan yung mga yan. Magaling, eksperto yan sila bangag. Ipagurgurgur na, kaya lang sila nahirapan sa akin. Dahil last year, nireport ko nga sila sa FBI. Recorded na sila, nandyan, nakalagay yun sa 4 na kaso ko. Na ako, nakalagay doon, na si Lisa Tanas, ang bangag administration, dokumentado yan na ako ay kanilang ipapagurgur. Kaya ano sila, what do you call it? Nangingimi or nag-aalangan sila na pag nagurgur ako, sa Amerika, may batas, may ano talaga, mapaparusahan talaga sila. Kasi nilabas ko Gaya nga nilalabas ko ngayon, breaking news ito, hindi na talaga ito biro-biro. Gugurgurin ka, Inday Sara. Gugurgurin ka, Day. Gugurgurin ka. Kayong mga supporter ni Inday, kayong totoong supporter ng ng kalayaan, ng injustice, ng hustisya rather, at ayaw yung pumayag sa mga injustice na ginagawa ng Bangag Junior, you have to speak up. Kayo mismong mga brusko, alam nyo, ang mga negosyante na mga nagme-message sa akin, even they're from Forbes Park, from wherever, Marlica, grabe ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi sa takot kami. Ayaw namin mawalan ng pangkabuhayan. Look at Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nandiyan sa nakaditine dyan sa Congress. Dating police, Colonel. Ito si Wilkins, dating PIDEA head. Asa na ba? Sabi sa January siya i-detain dyan. Diba? I don't know, wala pa tayong update. But anyway, eto na yung ginagawa sa inyo. Even police kayo. Pinapakulong kayo. And now, mga vloggers, di ba? Ang mga vloggers, papadala dyan sa WAD committee. And now, Inday Sara, papagurgur nila. Hindi pa ba malinaw sa inyo na pwede kayong gurgurin anytime, any moment? Dahil dito sa ating mga expose,